Palang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 86 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At meron po tayong panibagong series na Reformation, Back to the Bible Movement. At ang topic po natin ngayong araw, October 21, 2024 ay The Foes Tenebras Lux After Darkness Light. At ang scripture po natin ngayong araw ay John 1 verse 5. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Sa Tagalog naman po, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi naggapi ng kadiliman. And teaching number 1, the gospel is unstoppable. Sabi naman po dito na ang gospel ay hindi mapipigilan ninuman dahil based sa Reformation na ang gospel po ay lumalawak pa po ito sa buong bansa at lalong-lalo na sa buong mundo. And teaching number 2, the gospel is extinguishes darkness. Sabi naman po dito na ang gospel ay hindi kailanman matatalo sa kadiliman dahil ang ating Panginoong Diyos ay siyang ang ating ilaw na magtatanggal sa atin sa kadiliman. At pag binase natin sa Reformation of Dark Ages na ang gospel ay lumalawak at lumalaki at nakikilala ng mga tao at ng lahat ng tao ay nakikita na ang liwanag ng Panginoong Diyos. And teaching number 3, the gospel cannot be snuffed out. Sabi naman po dito na ang gospel ay hindi kailanman hindi maaalis o mawawala para bang kandilang nagliwanag at biglang mamamatay, kundi ang gospel ay lalawak at lalawak sa buong mundo. And application number 1, thank God for enlightening us. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pag-enlightening sa atin sa gospel o pagpapakilala sa atin sa gospel at ang pagkikilala natin sa gospel na nakatulong sa atin para tayo ay maalis sa kadiliman at ito po ay dapat pasalamatan natin sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, pray for people in the darkness to see the light. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay mag-pray. Kala ko naman, Gusto yun ang ano pa man? nakita, pray sa darkness. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay mag-pray sa mga tao hindi pa natin nakikita yung light ng ating Panginoong Diyos o yung gospel at tayo po ay mag-pray para sa kanila para po makita nila yung gospel at makilala nila ang ating Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay na nagbibigay sa kanila sa kasiyahan at kapayapaan. And application number 3, ignite a fire that will burn through generations. Sabi naman po dito na alisin po natin yung mga bagay na makakapagpaapoy o burn ng ating mga generation sa Reformation. At dapat po na tayo ay talagang nakatutok sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at alam natin na hindi nino man masira ang nabuong pananampalataya nino man sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw and discussion. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.